Binuwag ni Pangulong Duterte ang anti-illegal drugs group at units ng PNP sa gitna ng pagkakasangkot umano ng ilang pulis sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Naniniwala rin daw ang Pangulo na si AIDG Team Leader Police Superintendent Rafael Dumlao ang mastermind sa krimen. Makibalita tayo kay Joseph Morong. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagpatawag ng press conference ng Pangulo Linggo ng gabi pagkatapos ito ng command conference sa mga pinuno ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Thank you for accommodating us in this late press con. Sa press con, inanunsyo ng Pangulo na nagsabi raw sa kanya si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na magre-resign na siya noong Sabado pero hindi niya ito pinayagan. I don't want to add more embarrassment to the country. You have committed nothing. Iba yung iskandalo kung ikaw. What good will it do to the police to remove Batobe? If there are still these calawags and criminals inside Krame, they will continue with or without Bato. Kaya mga police, kayo talaga ang pinaka-corrupt. That's why I said when I got elected, corrupt to the core kayo. Aminado si General Bato na naapektuhan ng pagpatay sa Koreano si Ji Ik-ju ang kredibilidad ng Oplan Tokhang. Pero maging si Pangulong Duterte ang sabi may epekto rin daw ito sa kanya. Kaya pinag-utos niya ang paglilinis ng hanay ng PNP. Bubuwagin ang mga anti-drug units at ang anti-illegal drugs group ng PNP at papalitan daw ng Narcotics Command na nakakabit sa PDEA. Humingi ang Pangulo ng mga listahan ng mga pulis na na-reinstate at titingnan ang mga record ng mga ito at ipapatapon naman sa basilan at hulo ang mga skalawag. Galit ako. Ibig sabihin, kasi patay ako napahiya. Nasa restricted custody sa Camp Crame si Police Superintendent Rafael Dumlao matapos siyang madawi sa pagpatay kay G at pumislit daw ito sa Crame. Naniniwala ang Pangulo na si Dumlao ang mastermind sa pagpatay kay G. At sabi ni Bato, nangako raw itong sasabihin ng lahat ng kanyang nalalaman. Pero hindi muna pinayagan ng Pangulo si Bato na idetalye ito sa media at mas mabuti raw na nakasulat ito para hindi maatrasan ang sasabihin. Nagpatong din ng Pangulo ng tig $1 milyon sa 3 assets ng NBI ng unisangkot din umano sa kidnapping. May babala siya kay NBI Director Dante Garan. If you don't get it, it's gonna be your neck. Sabi naman ng Pangulo, baliwala na raw ang March na deadline niya para puksain ang droga sa Pilipinas. Matatandang ipinangako ng Pangulo na sosolusyonan niya ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan na in-extend niya sa Marso. When I was making humbug, said stop drugs, ang paradigm ko was limited to Davao City. Little did I know when I became president and had access already to all information available. And to my horror, and the Filipinos saw it and everybody, including the human rights, thousands, hundreds of thousands Filipinos surrendering every day. Balak din lagyan ng mga body camera ang mga pulis para ipakita ang operasyon at hindi mapagbintang ang extrajudicial killing ang mga ito. Joseph Morong, GMA News.